Magsidalangin nga kayo na nakatatalo at tuloy manalangin ng ganito. Aking kamalayan, nalikha kang nakapaloob sa makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan. Nawa ang iyong kaharian umapa sa aking kabuuan. Nawa ang iyong kapangyarihan ay matiwalat sa aking kabuuan. Sa lupa at sa mga langit. Bigyan mo ako ngayon ng aking aral upang makilala ko ang aking mga kamalian at ang karunungan. At huwag mo akong ipahintulot sa tukso at pagluluhan, kundi ilayo mo ako sa mali. Dahil sa iyo ang kaharian mo sa aking kabuuan at ang kapangyarihan at ang karunungan magpakailanman sa nawa. Oh, mein Geist, der du bist in Alma, dein Name sei geheiligt, dein Reich inkarniere sich in mir, deine Kraft entfalte sich in mir, auf Erden und in den Himmeln. Mein tägliches Brot gib mir heute, so ich erkenne meine Schuld und ich erkenne die Wahrheit. Und führe mich nicht in Versuchung und Verwirrung, sondern erlöse mich vom Irrtum. Denn dein ist das Reich in mir und die Kraft und das Wissen in Ewigkeit. Ich lebe in Liebe, sag, ich lebe in Frieden, Peace. Ich lebe in Freiheit, Freedom. Ich lebe in Harmony. Ich lebe unbeschwert, unburdened. Ich lebe in Gesundheit, in Health. Ich lebe in Freude, Joy. Okay. Welcome, everybody. Today is Saturday, April the 12th, and we're going to be studying about fluidal forces. All right. So, Zora, we're going to share, you're going to put up the pages where we ended. Okay. Mag-i-start po tayo ng bagong topic. Diyan na po tayo nahinto. Oh, okay. Who's gonna read for us? Someone wants to read for us. Thank you for volunteering, Cynthia. Okay. Gusto niyo bang sagutin muna yung question ni Ate Helen or kasi meron siya iniwang questions about last topic bago tayo mag-start ng ng bagong topic ulit. So we'll do our best, huh? Diba? Huh? June, what you know, what anybody knows. We'll do our Kasi best. sabi niya makikinig naman daw siya ng makikinig daw siya. So, kung gusto niyo sagutin. Siyempre. Yeah. Okay, here's the questions niya about astral body last Saturday. Hindi kaya ang kaluluwa ang naglalakbay? Kaluluwa in spiritism term, pero psyche sa creational teaching. And the astral body dies upon the death of material body or andyan lang. Thus, the astral plane is always there and never gone.
May idea ka, Kuya Jun? Oo, kasi I don't know, because you have guys have spiritist background and the Maya material, I don't know much about the spiritist. Unmute ka, Kuya JS. Sagutin natin kung sakali, baka sakali. Yung tungkol sa psyche, hindi yan nabanggit kahit minsan diyan sa mga question and answer ni Billy tungkol sa astral travel. So kung babasa natin doon, ang sagot yan sa tanong na yan, hindi. Ang nabanggit is yung fluidal forces or kung ano ba yung fluidal forces, kailangan mapag-aralan natin yun at i-relate natin sa psyche. Ang psyche kasi yun yung nasa personality ng tao. Yung 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 may pakialam sa sa consciousness eh. Ang intindi ko sa nagta-travel hindi ang consciousness eh. Kung hindi yung using the silver cord, ang nagta-travel is yung spirit form. So, yung question niya, kaluluwa nga daw ba ang naglalakbay? Yung spirit form. Hindi nga eh. Kasi sa definition ng Billy Materials, yung psyche, ini-equate yan sa kaluluwa. So, hindi pwedeng mag-travel yung psyche. At kung yan yung equivalent ng kaluluwa na sinasabi sa tanong, hindi, ang sagot hindi. Ngayon, kung merong ibang definition ng kaluluwa, baka ang pinatutungkulan ng kaluluwa may connection sa spirit form. Iba pa ba Iba yung sa kaluluwa sa spirit? Oo. Oo. Kung hindi nyo napansin, merong akong ipinost sagot ni who's this guy? Yung si Soriano. Binasa niya from the Bible, dinifferentiate niya yung kaluluwa at espiritu. Ang kaluluwa sa binasa niya, lumalabas, yung buhay, yung nabigyan buhay ng espiritu. Ganun din ba sa Kaya Billy Myers ang kaluluwa tsaka spirit? Kasi wala, kay wala, El Soriano wala, yun wala. eh. Hindi, wala nga kaluluwa sa sa Billy Materials eh. Ang equivalent na binabanggit ng kaluluwa, yung Psyche. kuha mo ang ibig kong So, sabihin. let's say, ang binabanggit niya ay psych, okay? So, ang question ni Ate Helen dito, yun daw bang psych ang naglalakbay? Sinagot ko na yan eh. Hindi, ang sagot ko rin hindi. Hindi. Okay, yung another Ang question sagot niya, yan, I'm gonna I'm gonna add to that. I'm gonna add to what okay. June said from what I know. The psyche works more, it's kind of like a gatekeeper for that material consciousness, and it's equivalent to what they call the gemut in the spiritual or creational energy consciousness. So the Kuya June is right. It's like the gatekeeper. So it's parang like a sieve. So the only so that the
neutral, positive, equalized thoughts are the ones that are able to get through and be part of the subconscious, and that's what's kept. That's what I know about the basically what the psyche, the function of the psyche. It's equivalent to what the gemut is on the on the um, spiritual consciousness side, as opposed to material consciousness side. That's aligned with the personality. Yeah, Ang that's what second I know. question niya dito, yung ang astral body daw ay namatay and then yung material body nandyan lang. Tinaano niya, the astral plane is always there and never gone. Meron siya sabi. Mag-ano na ako, mag-excuse akong sagutin yan tanong na yan. Medyo too complicated for me to answer. Kasi may mga assumption siya, may definition siya yan, na it would be unfair kung i-interpret ko based on my definition. So, siguro the better answer is i-determine, i-establish kung anong definition niya ng astral body, i-define niya yung kung ano pa yung isang binanggit niya. Material body ang inano niya, astral plane is always Astral there and plane. never gone. Well, kaya nga, ako mag-absorb ako dyan sa tanong na yan. I am not in a good position to answer that question. Si Delbert kaya may idea kung nakikinig. What about you, Cynthia? Masasagot mo yung question niya? Paki-unmute na lang. Oh, ano na naman? Yung second question niya, di ba? Oo. Sabi niya, kaluluwa daw, spirit term, sabi niya, and the astral body dies upon death of material's body or andyan lang. Thus, the astral plane is always there and never gone. Well, to my just to my knowledge, I mean to say, if you're, yeah, if you're, you can even you can be half, I mean, are dead or undead or pregnant or have pregnant. It's either you are or you're not. So if the astral body is already associated with you and the astral body dies, then that means that the personality is already, beyond. I don't know about that. So it's it, if you die, if your personality dies, then everything else is already dissolved. Okay, That's what I know. probably yung next topic natin masasagot yung ano niya. Karoktong yun eh. Okay, start na natin yung next topic. Sige. Okay. Nakikita mo? Yes. Maliwanag Yeah. ba or malabo? No, maliwanag po. Okay. Maraming salamat. Okay. Remains of the mental swinging waves after the death, connection to storage banks, cremation, connections to former lives, destruction of the mental fluidal powers, ghosts and ghostly apparitions, respectively manifestations. The 18th of August, 1996. Okay, question. When a human being is cremated, where do the mental fluidal powers then escape to? Answer. The fluidal powers dissipate from the body and the bones in the moment when a cremation of these takes place. The material substance which holds the mental fluidal power is destroyed. Consequently, the mental swinging waves also then dissipate, respectively, dissolve into nothing.
There. All right. And then the next is anyone wants to mention anything or do I proceed? The same thing na sinabi mo, magde-dissipate ang ano. Yeah, so I guess it goes. So thank goodness. I remember a thing or two. Okay, the next question is, when someone is buried, do the mental fluidal powers then remain concentrated in this place, in the coffin or outside of it, or wherever? Answer. The mental swinging waves remain concentrated only in the body and ultimately in the bones, respectively in the skeleton. The whole thing can be compared to a magnet that is charged with electromagnetic energy, which slowly reduces again in the course of time. In the case of a deceased human being, this means that the coffin rots and the substance of the material body is slowly lost because it is subject to a chemical transformation, just as occurs when it is burned. Through the chemical transformation, the actual material substance is lost, and then the mental fluidal power dissipates into the skeleton, in which the swinging waves then also slowly reduces in the course of time. Okay. Now we're on page 436. Next question is, okay, so the question has been falsely understood. This was how it is when someone is buried. Answer. The mental fluidal powers cannot be stored in the coffin at all because they are stored in the body. And as a result of the decay of the same, they continue to be stored in the skeleton. The body indeed no longer lives on, it decays after all, which is why the mental fluidal powers are completely discharged from the body into the skeleton, where they then remain. Outwardly, to places, spaces, and objects, the mental fluidal energies are only transferred as long as the mental block is currently alive and is therefore still animated by the spirit form and the consciousness block. Only in this state of the current life is the mental fluidal power radiated from the body and consciousness and transferred to objects and to places, etc., where they are then preserved and in the course of long periods of time become weaker and weaker and eventually dissolve. So maybe we should stop and consider that. So, okay, let's see. Yeah, so then it goes to the bones, and that's how it's preserved. And so when you see, like, I guess ghosts and stuff like that, those that can only happen when when they're animated by the spirit form and the consciousness block. So that can only happen when the mental fluidal energies are only transferred as long as the mental block is currently alive and is therefore still animated by the spirit form and the consciousness block. So, like, remember they were saying that case that sticks in my mind is they were saying they were seeing this little girl that appears like a certain time, and I think that happens when the when the the woman that little girl who's now a woman goes into sleep. So it somehow the she has to be alive to for that little ghostly girl or fluidal force emanation for it to exist because that actual person is still
is still alive only in maybe like a sleep or food state so that it frees up and it could reanimate the forces because that person is still alive, only elderly and maybe, in a sleep state, something like that. That's what I remember, right? Uh, does anybody else recall that? Maybe June or if Delbert's around. I don't know. That's what I remember. Okay. Uh, Anyone else want to add, and then, or I proceed? Yeah, bottom line is ang napapansin o ang nagiging ang nakikita o ang nasisense ay strictly due to fluidal forces, whether stored in the skeleton or stored in the material items where that person used to stay. Even if that person is no longer there and may still be alive. So, ang nakikita, image ng bata, because at that time, yung naka-store na fluidal forces doon, ay fluidal forces ng bata. Hindi fluidal forces ng matanda that is located somewhere else. But because yung matanda, may pakialam pa rin yan, maipapaliwanag kung ano. Nakapag-trigger din yan that at a certain time, nati-trigger yung fluidal forces na yan. But nowhere can you find reference to soul or to psyche. Kaya yung una kong sagot, walang reference na binibigay so far na mamarin later on yung tungkol sa tinatawag na psyche. Yun lang muna. May question ako. Di ba sabi nila kapag ka namatay yung tao, yung fluidal energy niya, nagre-remain sa mga materials na pinoposes niya. Halimbawa na, yung mga sing-sing na paborito niya, ganon. So, metal yon. Ngayon, yung pag namatay naman tayo, yung body natin, pagka na-dissolve na siya and everything, sa bone naman nagre-remain. So, doon sa ine-explain kanina na kapag nasa coffin ka, yung kasing kahoy, madidissolve yun in a long run. Pero merong metal doon na hawakan and everything dahil sa katagalan ng panahon na nakalibig ka, na i-stay din ba doon sa metal ng coffin yung fluidal mo? Hindi na. Hindi na. Ang Kasi di ba, it binabanggit depends sa tagal mo rin naman, kaya nag-aano yung hindi. Yung nai-store na yun, rotor, was during the time na buhay yung tao. Hindi during the time na patay. ay Wag kasi meron namatay, din ang naman siyang pupuntahan lang na may fluidal energy din naman siya doon sa sa buto niya, di ba? So hindi mag-a-absorb yun sa wala part nang natin. wala nang wala nang pupuntahan yun except papunta sa storage bank at kung talagang essence of wisdom yon kapatapos ma-process pupunta sa spirit form. Pero hindi na para mangyari yung nangyayari while a person is alive na nagkakaroon siya ng swinging weight or equivalent to fluidal forces na nai-store niya on the place and things around the place that he is staying. Kaya yung bata na nakikita at certain time of the day, yun yung fluidal forces na na-store doon sa place where the child used to stay. Na nati-trigger naman noong buhay na matanda somewhere else at a certain time of the day. So yung nasa loob ng kabaong, wala nang kaparehong sitwasyon dun sa binanggit kong una.
Madi-dissolve na lang yun. Due for dissolution na yun. Dissolving. Wala na yung transfer. Except yung kung ano yung nandoon sa buto, yun ang aakyat somewhere doon sa tinatawag na yun yung una sa back connection, pangalawa doon sa in the long run, upload sa storage bank or kung meron sa essence of wisdom, baka sakali lang, ha? Baka diretso na pumunta sa spirit form. So don't don't confuse the situation doon sa sitwasyon ng isang buhay, dating buhay, buhay noong ilalagay yung fluidal forces na yun sa mga gamit sa paligid niya, kumpara dun sa isang patay na nasa loob ng coffin. Kahit may metal pa yan, kahit may crystal pa yan, kahit ano pa yan, wala nang transfer na mangyayari except to the bone. Actually, yung nandun sa bone, hindi naman kita transfer na from anywhere yun. Automatic yun, nandun na yun sa bone. I hope I'm right. I'm sorry. Thank you po. Inisip ko Yeah. lang kasi yung distance ng matagal na siyang nandoon, baka nagkaroon na sila ng bonding nung ano, nung materials. Same thing like kung pagbuhay ka, 'di ba, yung tinitreasure mong material things is ano. So, okay po, naintindihan ko. Tuloy na tayo, since. Yeah. Mhm. All right. We are, okay, the next question is, okay, the body decays when it has died, but then where do the mental fluidal powers come into play in the next life so that the impulses can be withdrawn from the storage banks? Answer. The mental swinging waves, energies, and their powers of stored form play no role at all with regard to the storage banks, and indeed not even in the respect that they could be used for the retrieval of impulses from the storage banks. Impulses from the storage banks can only be retrieved in the respective current life of the human being by him or her through his or her consciousness or subconsciousness, in which case, however, it should be noted that the rule is the subconscious or unconscious way. That is because the earth human being, due to his or her still low consciousness evolution, will still for a very long time not be in the position to tap into the storage banks in a conscious wise and to consciously use their impulses. The mental swinging waves, energies, and their powers of the living human being are stored, for example, in places where he or she has lived. The mental fluidal powers thereby only transfer to any objects, etc., as long as the human being is alive, as has been explained. When the human being has died, the mental swinging waves, energies, and powers can no longer be further transferred, but they remain in the body and ultimately settle in the skeleton. Mental fluidal powers are, as long as the human being is alive, as was explained several times, also transferable to objects and into rooms or places, etc. It must be clear, however, excuse me, that the mental swinging waves only play a role directly for connections to storage banks, because the actual connections to these occur directly via the consciousness or subconsciousness of the living human being. If a human being is capable of using the impulses of the storage banks directly in a conscious wise,
Then, however, his or her consciousness-based evolution must already be so high that he or she can also use those consciousness powers for the primary telepathy and spirit telepathy, as well as for the teleportation, levitation, telekinesis, and teleportation, etc. But if that is not the case, then the information is only obtained exclusively through the subconsciousness. Okay. All right, next question is, okay, that is clear. However, there should be the question, because the human being, with the help of the stored mental fluidal powers, has to fetch the impulses from the storage bank. Answer: it was already explained. The human being does not fetch the impulses from the storage banks by means of his or her stored mental fluidal powers. The stored mental fluidal powers are only there to bring forth back connections to the former lives in order to solve psychical consciousness-based problems through manifestations, in which case the main importance of these back connections to the formerly stored mental swinging waves, respectively, fluidal powers, is based in the mental block evolutive form of the new personality. Information from the storage banks is, as a rule, retrieved unconsciously or through the subconsciousness. Question. Tackle But, muna natin yan. okay. All right. Baka meron ka gusto mo ipaliwanag. Nasaan ba si Kuya Jun din? Pasensya na-drop ang aking connection earlier. Kaya yung mga so far yung nabasa ni Cynthia, hindi ko na-capture except yung unang answer na lumalabas na yung sagot ko sa iyo, na-confirm. Yeah, yung More, unang tanong kanina na ano niya. oo, Itong oo. pangalawa, medyo parang Hindi ko naano ko. hindi ko nasundan wala akong basis hindi ako Pwedeng makakakomment. basahin ulit ni Cynthia. Opo. Yeah. Pwede, Okay. sige. Sige, let me. So this next question is this the one? Okay. So, okay. Maybe we should go back one question. What do you think? Yeah, yung Yeah, that yung long. pinag-uusapan na confirmation. It Okay. was already Ito na yung Okay. answer kanina doon sa Yeah. paliwanag niya. So, yung banda rito, ang medyo gusto kong maliwanagan. Kasi may sige, go ahead. pinag-usapan. Okay, it Ask must be. it, ask it. All right, just from the top here. Continuation of an answer. Excuse me. It must be clear, however, that, oh, wait a minute. Where did we go? Ayan na siya. Ayan Okay, siya. the question. Okay, the question. The body decays when it has died. But then where do the mental fluidal, excuse me. Wait, I got it. Oops. Wala. Mali, Wait a minute, let me drink. mali yata ang reference ng naka-state. All right. Nabot mo na ba yan, Kuya Jun, kanina? Sure, parang hindi yan yung Okay, doon tayo confirmation. sa pangalawa. Hindi ba yung tama na dapat mag-umpisa? Okay, this is the second one. All right. The body decays. Okay. Wait a minute. But the question may be for the
first one. So it's more complete. This is the page So, before gusto mo for dun that. sa kabila? The one that so that we could see that. Okay, yan. Ayan na yun. Or you want me to take it from here? The question: the body decays when it has died. Okay. But then, where do the mental fluidal powers come into play in the next life so that the impulses can be withdrawn from the storage banks? So the answer is the mental swinging waves, energies, and their powers of stored form play no role at all with regard to the storage banks, and indeed not even in the respect that they could be used for the retrieval of impulses from the storage banks. Impulses from the storage banks can only be retrieved in the respective current life of the human being by him or her through his or her consciousness or subconsciousness, in which case, however, it should be noted that the rule is the subconscious or unconscious way. That is because the earth human being, due to his or her still low consciousness evolution, will still for a very long time not be in the position to tap into the storage banks in a conscious wise and to consciously use their impulses. The mental swinging waves, energies, and their powers of the living human being are stored, for example, in places where he or she has lived. The mental fluidal powers thereby only transfer to any objects, etc., as long as the human being is alive, as has been explained. When the human being has died, the mental swinging waves, energies, and powers can no longer be further transferred, but they remain in the body and ultimately settle in the skeleton. Mental fluidal powers are, as long as the human being is alive, as was explained several times, also transferable to objects and into rooms or places, etc. It must be clear, however, that the mental swinging waves only play a role directly for connections to storage banks, because the actual connections to these occur directly via the consciousness or subconsciousness of the living human being. If a human being is capable of using the impulses of storage banks directly in a conscious wise, then, however, his or her consciousness-based evolution must already be so high that he or she can also use the consciousness powers for the primary telepathy and spirit telepathy, as well as for the teleportation, levitation, telekinesis, and teleportation, etc. But if that is not the case, then the information is only obtained exclusively through the subconsciousness. Okay, the next question. That is clear. However, there should be the question, because the human being, with the help of the stored mental fluidal powers, has to fetch the impulses from the storage banks. Answer: it was already explained. The human being does not fetch the impulses from the storage banks by means of his or her stored mental fluidal powers. The stored mental fluidal powers are only there to bring forth back connections to the former lives in order to solve psychical consciousness-based problems through manifestations, in which case the main importance of these back connections to the formerly stored mental swinging waves, respectively fluidal powers, is based in the mental block evolutive form of the new personality.
Information from the storage banks is, as a rule, retrieved unconsciously or through the subconsciousness. So, iyan yung gusto kong maliwanagan ni Kuya June. Kuya June, hello, mag-unmute ka. Mr. Pogi, mag-unmute ka po. Unfortunately, nadadrop ang aking signal. Ayak ka na. Kaya, hindi, sa totoo lang. Oo, sa totoo lang. Talagang ano, pero ano, i-ano mo na lang, mag-construct ka ng tanong baka sakali na Na kasi pinapaliwanag dito kanina. Sa intindi ko lang ha, na oo. sabi niya, hindi daw napepetch yung infos sa storage bank by means of mental fluidal power. So, halimbawa na ako, gusto kong ma-retrieve yung back connection ko. Pero pinapaliwanag dito, hindi ko daw siya makukuha. Sabi O niya, sige, storage tungkol bank. muna dyan. Tungkol muna dyan. May kulatila yan, may proviso yan. Kung hindi ka well endowed, kung hindi ka adequately evolved, hindi ka makakakonect. Ito nga yung Kaya yung, pinapanic niya sa babae, di ba? Sa, kung hindi ka kaya man yung lang mga, mental block evaluative. So, paano oo, yung mga karamihan ng mga ano natin, ng mga medium natin? oh, oh, ano So, ibig ibig mong sabihin? sabihin nun, Ano ibig mong sabihin? Sabihin mo. are they really that? Kasi, kaya gusto ko linawin mo na, Ganito na lang. Ganito na lang. Ilimit na lang natin yung sagot base sa kung ano yung nandyan sa materials. Ang proviso is kailangan endowed, sensitive enough, adequately evolved para makakonect. Otherwise, hindi pwede. oo nga, nakalagay kasi dito, magko-connect lang siya kung unconsciously ka, nakasabi niya. Um, Oo. In Oo. order Kaya to solve merong link. psychical consciousness-based problem through manifestation. Yan. Confirmation yan na totoo yung sinasabi ng materials na only a few people can be considered mediums. Very few can be considered medium. Marami, wannabe. Ah, kung gaano karami yung wannabe, I don't even want to speculate. My point is, kung galing talaga sa storage bank yung connection, dapat, I'm sorry, kung sa storage bank talaga manggagaling yung connection, qualified na sabihin na yung medium o yung nagpo-connect, legit. She has or he has the capacity. Otherwise, hindi. Klaro na yon. Okay. So, ito yung kabuuan nung ano, about the mediumship ng kasalukuyan natin ngayon. Sige, Not ulitin mo unless for that my they sake. really. Yeah, ito nga yung, it was already explained the human being does not fetch the impulses from the storage bank by means of her stored mental fluidal power. Hindi basta-basta nakukuha sa storage bank. The stored mental fluidal power are only there to bring forth back connections to the former lives in order to solve psychical consciousness-based problem. True Yeah. manifestation. True manifestation. Yes. May mga impulses darating. Yan, kung di ba Impulse. ganoon Yes. na Ngayon, kaya lang, Oh, sabi nga niya tungkol pa sa in which case, the main importance of these back connections that is formerly stored mental swinging waves, respectively. Fluidal power is based on the mental block evaluative
form and Yeah, of the new personality. So, depende pa ngayon sa mental block evaluative ng bagong personality natin exactly, ang exactly, makaka-retrieve. exactly. Hindi ko nakuha yung magkakabasa niyang paragraph na yan, pero I'm happy na nasagot ko yung, I mean, nai-relay ko rin yung dapat, Yeah, yung yeah. message niya, Yung paragraph na binasa yan. kasi ni Cynthia, pero parang ako na sabi ko, I need to confirm na ano to. Oo. Kaya ko Tama, pinapaulit-ulit sa tama iyo. yung interpretation mo. Tama. Tumbok na tumbok yung mga illegit without even saying. Merong Pero at least may mga medium na talagang capable naman kasi kung evoluted na nga talaga yung kanilang tanggap, mental oo, power nila. tanggap ng material yan. Very few Kung sa nga lang. present time, kung sa ngayon, sabi ni Billy, walang medium na ah, nagpapakilala o gumagawa nung nagagawa ng Mm, medium. mm, Karamihan mm, ng mm. may nagmi-medium-mediuman dyan, ah, niloloko lang niya yung sarili niya. Pero meron kayong mga ngilan, very, very few, and they will never, ever show themselves or show their talent. They will Yan ang never sabi ni Billy. ever, they will never ever make a claim that they can do it. Yes, Yun yes. ang, Oh, yun ang sinabi na hindi oh, nila pinagmamalaki or magpapakilala ganun yes, sila. yes, yes, yes. Yes, maaga kong natutuhan yan, yung angle na yan. Kaya bumitaw na rin ako mag-medium eh. Okay, let's continue, Ate Cint. Maliwanag na sa akin. Okay. The question. Next question. All right. But that is written somewhere. Answer. That is not written anywhere. It must be a misunderstanding. Question. In the case of the cremation, it is said that the human being needs the mental fluid of powers in the following life simply as a new personality and for the storage banks in order to retrieve information from these. Answer. The stored mental swimming waves are necessary for back connections to former lives and for the mental evolution, but not for the storage banks. If a human being comes into the world today whose spirit form formerly animated another personality who died like 2,000 years ago and whose skeleton is still present, then connections can be brought forth from today's subconsciousness to the stored mental fluidal powers, as far as these have not already dissipated too strongly, which, however, will not be the case at least with skeletons and mummies, but can be possible with rooms, places, and objects if they are still present, when they can become alive in the skeleton, somewhere in a house, in a stone, an object, etc., or in a certain place, if they are still strong enough. Question. Then, in and of itself, it would not matter whether somebody lets him or herself be cremated or not. Answer. It simply does matter because the mental fluidal powers of the skeleton are then no longer present, and the back connections to these can no longer be brought forth. No connections can be brought forth anymore to the respective former life, that is, to certain points which were important for the mental block evolution. If the skeleton is cremated, then the memories of the formerly stored mental swimming waves, energies, and powers senselessly puff out, which stand in relation to the former mental evolution of the former personality,
if no back coupling to the skeleton can take place. The back couplings are necessary for the human beings in order to be able to continue the mental evolution without hindrances. Only it must thereby always be clear that these connections, as a rule, only come about via the unconscious or the subconsciousness. Question. It is said that some Pleiadian would deliberately let themselves be cremated because they bring forth the power without the old mental fluidal powers to obtain the necessary information from the storage banks. Answer. The old mental fluidal powers do not play any role at all with regard to an obtaining, respectively, retrieval of necessary information from the storage banks. It is right that certain Pleiadian let themselves be cremated, but this has a different reason. That certain Pleiadian bring forth the power refers to the fact that the retrieval of impulses from the storage banks occurs in a fully conscious wise, which, however, is only possible through an enormously high consciousness-based evolution. In fact, the conscious withdrawal of storage bank information is only possible for human beings who, in their consciousness evolution, lie very high and far above the average. That is, however, not yet possible here on the earth with the human beings because the consciousness-based evolution is practically still in its infancy. Moreover, this must also be explained. The Pleiadian have a very special technique of the cremation with regard to diseased bodies, by which no mental fluidal energies are destroyed at all. Their technique in this regard is based on the fact that a deceased body is burned by a cold process, in which the skeleton remains undamaged. Solely the fleshly body dissolves through the cold burning, similar to the process when dry ice exerts its destructive effect on the skin or the flesh. Through this process, the mental fluidal powers situated in the human body are deposited in the skeleton, which, with the Pleiadian, is then buried in a suitable wise and thus also remains preserved. Wow. All of us now, we have to better make sure that we preserve our bodies and not get cremated because sayang naman all our, what we know now, we have to try to preserve. We have to try to save our money for that. I have to, that reminds me, I have to change my Merong, my burial merong plan. present technology na, correct me if I'm not getting it right. Merong deep freezing technology. Pero hindi ko alam kung how it will affect the bone. Ang alam ko, meron pa nga yatang angle na pwedeng ma-revive yung tao eh. Pero ano yan, mga high-tech lang yan. Wala yan scientific base pa. Hindi pa proven. Pero merong mention na yun na deep freezing. Meron nga raw multimillionaire na had his body subjected to such a technology. May narinig kang ganyan, Delbert? Welcome muna natin si Sister Rebecca. Nandiyan na pala siya. Yung nahuli. Nakuha kaya ni Sister Rebecca yung last discussion. Anyway, good. Any comment?
Agree naman po ako na hindi lahat ng medium capable. Pero sabi nga rin po, pwede rin if capable ka. Pero Yes, mas yes. siguro po sa 5 daliri, baka po yung kalingkingan, ganun po. In terms of rate is fraction of a percentage of certain number. Millions yata yung dosis. So, parang barya-barya lang talaga. Noon ewan ko yung latest information. Ngayon, kahit nga totoo daw, hindi para pagmalaki o ibando na meron siyang ganung capability. Ang isa sa pwedeng controversial dyan si Edgar Cayce, The Sleeping Prophet. Nakaka-retrieve ng healing and meditation sa mga ailments. Hindi rin naman yun perfect definition na nare-retrieve. Baka nare-retrieve niya yung sarili niyang laman ang kanyang new consciousness na na-develop out of the overall consciousness na nakatabay na incarnate together with this people. We never can tell. Pero in-acknowledge ng material one of the few. Yun lang muna. In the meantime, tama ka Sister Rebecca na may posibilidad. Hindi iniaalis yun, however small. Tama ba, Rebecca, yung idea ko na whether you like it or not, kung medium ka o may capabilities ka, to a certain extent, kahit ipigilan mo, nagkakaroon din ng mga manifestations. Kahit hindi mo sadyain, tama ba yung naiisip ko? Sa akin po, sa karanasan ko po, bigla na lang po kasi minsan may dumadating na ganun. Halimbawa, nakatahimik, wala naman ako iniisip. Merong bigla na lang nadadating na ganun. So, siguro po, possible, conforme din po siguro sa estado ng thoughts o ng mood mo. Yun po yung para sa akin. I agree. Ang isang magandang analogy dyan, I hope you also consider. Bakit merong mga bata pa, well endowed na sa sa pagiging genius, sa pagiging musically inclined, kahit batang-bata pa. Ano ibig sabihin nun? May baon, o may pinagkukunan, kung ano yun, hindi ako mag-expect. So, medium ba sila? Not necessarily, pero meron silang capability to tap on whatever they have on a personal level. Okay, the next question is, okay. It is said that some Pleiadian would deliberately let themselves be cremated because they bring forth the power without the old mental fluidal powers to obtain the necessary information from the storage banks. Answer: the old mental fluidal powers do not play any role at all with regard to obtaining, respectively, retrieval of necessary information from the storage banks. It is right that certain Pleiadian let themselves be cremated, but this has a different reason. That certain Pleiadian bring forth the power refers to the fact that the retrieval of impulses from the storage banks occurs in a
fully conscious wise, which, however, is only possible through an enormously high consciousness-based evolution. In fact, the conscious withdrawal of storage bank I think information yun yung is, nabasa mo kanina, no? yeah, I Okay. know. But maybe for whoever came late O, or sige. whatever. Okay, in fact, the conscious withdrawal of storage bank information is only possible for human beings who, in their consciousness evolution, lie very high and far above the average. That is, however, not yet possible here on the earth with the human beings because the consciousness based evolution is practically still in its infancy. However, this must also be explained. The Pleiadians have a very special technique of the cremation with regard to deceased bodies, by which no mental fluidal energies are destroyed at all. Their technique in this regard is based on the fact that a deceased body is burned by a cold process in which the skeleton remains undamaged. Solely the fleshly body dissolves through the cold burning, similar to the process when dry ice exerts its destructive effect on the skin or the flesh. Through this process, the mental fluidal powers situated in the human body are deposited in the skeleton, which, with the Pleiadian, is then buried in a suitable wise and thus also remains preserved. May question nga pala ako dyan, kaya pala napunta dyan sa page na yan. Sorry. Okay, question ko po. Kasi dito yung burning ice ang ginagamit nila. Pagbe-burn nila through ice, di ba? So, yung way ba na sistema nung ancient time na sinusunog yung kasi yung cremation ngayon, in a certain degree, nagiging abo yung yung body. Yung mga sinusunog ba doon sa floating, yung raft na, halimbawa na, pag namatay yung nila, sinusunog nila, tas lumulutang lang sa dagat. Hindi siya totally nabe-burn yung yung buto nun. Yeah, I think like the Ganges, like when they do it in India, they just use a wood fire. I think whereas we're able to reach higher degrees yata the way we do it ours. That's why hardly anything is left, Kasi ang iniisip ko lang kasi, kaya ko na nung nag-uusap kami ng mister ko na sabi niya, ba't ba ayaw mo magpa-cremate? Ganito, ganyan. And then sabi ko, kasi di pinaliwanag ko yung kaugalian nung araw, pinipreserve yung mga minamamis pa nga as much possible. And then nung naipaliwanag, sabi niya sa akin, bakit nung araw? Sinusunog din naman yung sinusunog din naman yung ng mga ancient time, sinusunog nga naman. Then na-realize ko, hindi naman siguro ganun ka, para madurog yung buto nun. Kaya kumbaga, yung buto niya, naga-underground na lang sa sea. Nape-preserve pa rin kahit papano. Kasi pag nasunog na yung kahoy, babagsak na yung namatay na So, Malaki, nakaka-preserve pa rin. Di ba? malaki, malaki tama mo, so. I mean, matama ka ng malaki. Para ang Hindi laki ng po, tama ko, para namang may topak ako nun. hindi, mali. Divine. Tama ang iyong iniisip. Kasi yung old technology, hindi pwedeng mag-approximate sa present technology na talagang consistent supply ng gas at extreme pressure at tapos enclosed in an oven-like situation. Talagang concentrated yung heat. Doon sa open air situation, hanggat meron lang gatong, yun lang ang panggagalingan ng init. And alam naman natin, ang iniihaw natin, pwedeng masunog, pwede rin mahilaw. Sa mga ko na niluluto natin. Pwedeng hilaw, pwedeng sunog. Exposure.
So, inconsistent yun dun sa present technology na ultimo yata sa praso mo to, wala na yata talaga. So, yun yung Hindi ko naiisip sigurado ko. Yun yung naiisip kong paliwanag ko ka sa Mr. Ko, which is, sa isip ko lang din, after nung sabihin ko yun, that makes sense na sabi ko, ang pagka yung graph nga na tanggal, nasunog na, lalaglag na yung katawan niya dahil meron pang bigat eh. Kaya lang, ang question diyan, ang paliwanag naman noon sa banasa natin, pag nasa tubig naman, hindi rin nare-retrieve ang connection yung mga, ano niya, yung mga fluidal thingy niya. Di ba? Pag naman, I don't think so. I don't think so. I you don't don't think think so. Kung so? hindi na, kung hindi na, kung hindi na damage yung skeleton, nasa ilalim ng dagat, I don't think pareho ang situation sa krimen. Makakapag-back connect ka pa rin. Eh kasi di ba, Pwede, ang pwede. paliwanag sa atin, pag meron tayong object na binili or hinawakan, gusto mong mawala yung ano nun, you need to wash it, di ba? Yung fluidal niya. So, kung Hmm. nasa, eh yun nga, nakatubog na nga mismo under the sea, eh. Di, totally Eh, washed out yun. alam mo, ang pinag-uusapan sa skeleton yung ano yung maano siya, talagang maging abo Hindi naman dahil sa sa crystal, sa applicable yan. Sa metal, sa yan. Pero walang binanggit yan tungkol sa pagbuto ng tao. Ewan ko, maybe I may not be properly backing my statement. Pero kaya nga ayaw ipasunog para yung buto manatili. Pag nanatili yan, hindi naman sinabing kailangan nasa lupa Hindi naman sinabing kung nasa ilalim ng tubig, wala na. No, eh, Pwede nga binibigyan ko lang ng ano, papiloso pong katwiran kasi nga iniisip ko lang na pinapawash nga sa atin para mawala daw yung Yes, fluid yes, energy niya o waves niya o yes, whatever na iwanan niya, di ba? yes, So, yes. ito nakasubmerge mismo itself sa ocean. So, lalo siguro No, wala nang magiging ano, bakas. magkaiba, magkaiba yung crystal, magkaiba yung metal, kung kukumpara natin. So, ang buto talaga ang receptacle ng fluidal forces. Yung nakukuha ng crystal at saka metal, swinging waves. Fluidal forces din yun, pero hindi yun yung experiences ng tao na ay kailangan ma-i-upload. In the meantime na hindi pa na-i-upload sa storage bank, nandun muna sa storage. But that process is a continuing. It may even have to take thousands and thousands of years para makumpleto, but still, it will be completed. Yung bang asido nakakapag-burn ng buto? Tunaw. Natutunaw din ang acid. At saka huwag kayo maniwala na pag sa present crematory practices, ginaabot ng urn sa inyo abo. Hindi po, dinurog po yan na buto. Pag sinunog mo Ah, ng dino, 2 oras, 3 oras yung tao, pagbukas mo yan, halos buo pa ang bungo niyan, mga femur, ginagawa lang dyan dahil brittle yan, pinupukpok nila, dinudurog nila para maging mukhang buhangin, tapos lalagay na sa jar. Walang abo doon, nilipad na sa gas kasi ginagamit, nilipad na yung abo niyan doon sa chimney. yes, 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 At saka yung back connection, sinasabi lang na ilibing nyo kasi pag yung present personality, babak connect niya kung hindi siya magaling hindi siya sanay or hindi niya masyadong natatap subconsciously yung storage bank o yung evolutive na part doon. Yung mga hindi naman tawag dito, pinakasikat yung huling namatay na buto. Kung yung last tawag dito, last 100 na mga nilibing na pinagsundan ng personality, importante rin yun. yes, Mali kasi ang idea na kung doon ka lang yung present personality pag mag-back connection niya, asahan niya yung latest na namatay. No.
Hindi yata ganun. Kailangan magduktong din siya sa mga previous na mga buto. So, nandun yung idea na kung meron mga aksidente, nahulog ka sa araw, nasunog ka, nahulog ka sa bulkan, may paraan pa rin na tawag dito, mag-evolve yung personality. Kasi yung sinasabi lang, ang pagkaintindi ko diyan, yung huling buto, merong kapiranggot doon na impulse o napag-graduate mo na essence na kailangan baka tawag dito, kailangan mo may retrieve. Pero kung hindi, yung mga successive na nilibing na napunta doon sa present na buto, may mga maliliit na bagay yan ng progress doon sa mga nakaraang nakalibing. Na pag binak-connect mo lahat yun, kahit another 2,000 years na mga series na buto na dating pinaglibingan na, magano ka doon, magkukonek at kukuha ka pa rin doon. So hindi pa rin siya todo na ma-erase, basta-basta ganun. Maraming paraan. Thank you. Okay, nag-unmute si Rich. Yung sa Titanic naman, in case doon sa relation sa buto na lumubog sa seawater, mabilis din ang disintegration sa seawater kasi mga nag-explore doon sa wreck ng Titanic. May mga question, may mga sapatos, may mga ilang mga damit. Tapos ang sinasabi nila, ano na nangyari sa bones ng madaming taong namatay. So eventually sabi nila, na ano na yun ng sea. Parang na-dissolve na kasi ang sea is parang form of acid water din ang seawater. Eventually, mabilis mag-decay yung bone. So eventually, naagnas na yung bone. Naging parang alikabok na rin doon at parang naging nutrients na din sa surroundings. So eventually, mabilis mag-deteriorate ang bones sa seawater. So in effect, destroyed na rin yung swinging waves kung ano yung mga nakadeposit din doon. May reference ba yan sa building material sa Ricky? Or any other articles ang pinagbabasihan mo? Ano lang, kinokonek ko lang kasi yung dating previous na discussion natin, yung mga swinging waves is pwedeng fire, water, ano pa yung isa? Fire, water, nakalimutan ko yung isa na pwedeng overlay. I-overlay mo yung isang bagay. Tapos may mga discussion di ko na matanda sa mga page din dyan sa fluidal. Pag naano yung bones na dapat proper burial, dapat hindi masyado sa ground na may running water or may tubig kasi mabilis siya mag-disintegrate. Lalo na pag sa seawater, yun, kasi medyo salty siya and then may pagka-acidic yung seawater natin. Madaling mag-disintegrate. So, yung Titanic, lumubog siya something 1800 something ganyan. So, from the 1900s, siguro may 1,000 nang dumaan, na-disintegrate na talaga yung mga bones doon. Pero pag sa mga katulad yan sa cemetery natin, yung mga sa lupa, minsan by mistake, may mga konting dyan na tubig na hindi maganda yung ng drain ng tubig. Minsan pag ina-unearth yung mga skeleton, di pa siya well disintegrated, kahit na may mga tubig. Kasi may mga features sa Jessica Soho yata yun, parang ginawa naman nilang santo yung bone kasi yung bangkay kasi parang nagkabaha yata doon sa isang lugar na yon. Hindi pa na naagnas. Hindi pa na in-unearth nila yon. Yeah. Buo pa yung mga laman kasi sabi daw maganda daw yung mineral deposits doon sa lupa na yon kahit daw may tubig, parang mas na-enhance daw yung parang lumabas. Parang formalin na natural yung tubig na dahil sa ulan plus yung mga minerals doon plus so nung in-unearth daw nila kasi inip daw yung relative na nagpaparamdam daw ganun. Nung inayos yung burial ganun, di nakita nila parang well preserved pa, parang mummified something, so tinanggal nila.
Binihisan, ginawang santo. Yung Pero yun, situation na yun, yun nangyari yan doon sa kung tawagin nila bog, yung parang putik na mine, minamine, yeah, nakaka-preserve daw yun eh, better than ordinary soil. So yung pap, mga nakukuha doon seems to be preserved. Kahit pap, medyo basa-basa, it happens to be a, a good preservation, hindi masabing technique eh, environment. apo. Yun, Pero for your reference, kung halimbawa mamimili kayo ng casket, uh, i-avoid nyo yung metal casket. Kasi yung metal casket, kung maganda ang pagkakasil, ang tendency, maski yung katawan mismo, hindi nag-deteriorate kagaya nung sa wooden coffin. Parang sealed, parang hermetically sealed ang situation sa loob ng metal casket. Yun yung metal casket na ginamit ng biyenang kong babae sa Makati Cemetery. Alam niyo naman ang Makati Cemetery, susceptible yan sa flooding eh. Kahit na yung mismong casket nalulubog na talaga sa tubig, na-maintain pa rin yung katawan na hindi bulok after so many years. Kaya nung buksan nila, akala nila uh, pulbos na para magamit naman ng isang kamag-anak. It turned out buo pa. So what did they do? Pinakremate pa nila yung yung laman ng metal casket eh. Pinakremate pa, pinasunog pa. For information lang yan. I'm not endorsing it. I-consider nyo na lang. So, in conclusion pala doon sa tinanong ko about the sea water ng buto natin, so mawawala talaga pala. in time, mawawala tita kasi pag disintegrated na talaga yung buto, wala na siyang remnants. Wala na din yung ano. Ngayon, pag lumubog yung katawan sa malalim na dagat, kilometro, sandali, mabilis ng pagka-dissolve ng buto dahil ang taas ng pressure doon. Karamihan ng mga natuklasan nilang mga lumubog na barkong panggera o mga malalaking barko o kahit mga panahon pa ng galleons na naaabot ng mga robots ngayon, wala silang makitang Mga buto. Wala silang makita. Sabi ng scientist, kasi yung combination ng pressure at saka yung salinity. seawater o yung chemical doon o kung ano yung nag-form doon, ang bilis ng dissolvement. Hindi decomposition, dissolve. Uh, Siguro kung basic na analogy, parang isipin natin yung pressure cooker, di ba? Pag nakalimutan mo yung pressure cooker, pag bukas mo, humiwalay na yung laman sa buto. Now, pag nakalimutan mo naman magdamag o mahina lang yung heat mo, sabihin natin hindi natuyo yung pressure cooker, kinabukasan, pag binuksan mo yan, hindi lang karne norte yan. Parang lugaw na yan. Buto na lang natira, tanggal ka agad naman. And then, yung buto, lalambot din. Kumakain ba kayo ng sardinas? High pressure ang cooking yan. Kaya pag kinain mo yung sardinas, malambot ang buto. Pero pag pinirito mo yung isda, matitinig ka sa buto. Thank you. Ganda ng logic mo. Tapos, tita, yung bone, di ba dense siya? Sabihin natin parang concentrated, siya, minerals. Tapos yung sabi ni Den sa high pressure. So yung seawater universal solvent, kumbaga parang diluted masyado. So imagine niyo yung bone na para siyang kunwari chalk. Dinip niyo siya sa universal parang solvent. Talagang magi-spread out siya, hihilahin siya.
Kasi dense yung bone, tapos ilalagay mo sa parang isang dilution. So magbe-break apart talaga siya, yung parang madi-dissolve siya, hihilahin siya. Yung parang sinasabi nilang from greater concentration to lower concentration. Para ba siyang nag-osmosis? Parang ganun. So nag-spread out siya and then yun na. Ganun ang nangyari. Kasi imagine yung ocean, ilang tons ng ano yan, seawater, tapos yung minute na bone fragment, talagang i-ano niya yan, i-dissolve niya, talagang ihilahin niya. Unlike dun sa mga lakes na yung sinasabi namin ni Kuya JS, yung may potik na may konting ano na mga tubig, hindi siya ganun ka singlawak ng ocean. So, maaring yung mga components doon ng potik at yung sa katawan ng tao, magpa-enhance doon sa pag-preserve. Unlike sa ocean, talagang ano yan, million tons of seawater yan. So, talagang madi-dissolve yung ano, So, yung yung mga playaran, sinasabi dito kanina, parang ang pinaka-preserve at nililibing nila yung ano nila, ang cremation na tawag nila, yung ice burning, di ba? Ah, so na-preserve din ang buto doon, although na ano yung laman niya. So, doon sa mga pinapaliwanag nyo na putik and ano, kung ganun kaya ang concept na para ma-preserve natin ng kahit papatagal ng konti yung buto natin at hindi na disintegrate right away yung laman, edi mas maganda pang ilibing yung katawan natin sa para bang tubig tabang na malapit sa lake ng may tabang para matagal din yung ano ng katawan mo, composition ng katawan mo ma-decay, maho-hold din ng matagal yung back connection mo, di ba? Parang kumbaga katumbas nung ice burning nila ng playaran, tayong sa Earth naman, kung alam natin na ang tabang at yung putik na yun ay makakaano, eh ba't hindi na lang sa mga ganong places ano yung katawan natin? Makakapagpatagal pa ng decay. Ang best na And, ang best na soil na matagal ma-preserve ang body is yung dating marshland o stagnant na lugar na nagpatong-patong na yung vegetation na matay at naging pit siya. Ngayon, bog over pit. time, magiging pit bog yun. Una pit lang siya pag decomposition ng mga vegetation. P-E-A-T. Kaya in the course of several centuries, maging pit bog. Yan, P-I-T space B-O-G. yung mga Maraming sa Europe na nalibing nila dyan ng mga sacrifice nung kinuha nila na kinukay ng mga scientists ngayon, na-amaze sila sa tawag dito, state ng preservation. Nandun pa yung mga buhok, pati yung expression ng muka dahil hiniwa yung leeg, nandun pa preserve yung, alam mo yung follicles ba yun ng balat mo? Dapat may ano ba tawag to? Um, Magnifying glass mo yan, makikita mo yung texture ng skin mo. Nakikita pa nila ngayon yung mga nahukay nila doon. So yun yung isa sa best na soil na condition. Kung gusto nyong ilibing naturally, hindi kayo basta-basta mag-decompose. Kasi pati laman mo hindi basta-basta nagde-decompose. Oo, hindi ko alam yun. Meron na pala dito sa Earth. Akala ko yun lang mga playara ng merong preserved thingy na ano. Maliban na sa ancient time na minamamified, alam ko naman na yun yung another technique. Pero yung sa new generation ngayon, nagmamamified pa rin ba sa ano, sa Middle East part na ano, pagka nagbabarid sila ng patay? Rich? dito yung sa Islam kasi yung parang ano sila, yung parang hinahabol nila yung lubog ng araw. Parang hindi ko alam kung form of mummification. Basta inirarap nila sa cloth eh, papalinisan, ganon. Tapos hanapin yung direksyon ng araw, tapos may ritual silang gagawin. Tapos ililibing na, ganon.
Ganun na, parang natural decomposition. Wala silang mga nilalagay na mga kung ano-ano mga chemicals ganyan, parang against sa ano nila, sa religion nila. Basta pagka namatay yung ordinaryong Muslim, yun na, ano na nila yung i-ready na yung katawan, cadaver, lilinisan, hugasan, ganyan. May iba pa nga to the point na tinatapakan yung stomach daw kasi para kung meron pa daw pwedeng ilabas na waste, yun, ilalabas talaga nila. At pagkatapos nugasan, nilinisan, nirarap ng white cloth. Tapos yun na, diretso na siya, ilibing. Wala na katulad sa atin yung mga morning, yung mga 14 days, 30 days, yung mga ganyan. Sa kanila, diretso Pero, ka agad. pero Richie, still nililibing sa lupa, di ba? Opo, nililibing po. Ang reason doon, ang logical thinking dyan is health concern. Kasi yung 6 feet deep is thought to be the most sanitary way that a decomposing body or if decomposing body cannot contaminate the environment. Ngayon, yung sa concern ni Thor na ba't hindi natin ilagay sa malapit sa tubig, you'll be running against the sanitary concerns. Mag-i-spread yan sa lupa, sa tubig more than mag-i-spread sa lupa eh. So, mako-contaminate. Baka kung may sakit yan, di maraming maapektuhan. Tamo So, yung hindi hito sa create. sementeryo, pag binahaan, tataba. Oo, panalo yun. Ito. Kasi may groundwater po yan, Tita Sor, yung may mga ano pa yan na pupunta sa groundwater na iilang drops. So yung groundwater na yun, nagfo-flow yun, parang aqueduct sa ilalim. So pag ginamit yun ng tao, maano na siya, ma-contaminate siya. Ganon. So Wala na, kung wala na pinipreserve sa pyramid? Wala nang nililibing doon? wala na tita, wala na yung Mula culture na. nung mula nung nagturo si Muhammad, naputol na yung practice na yun kasi nag-spread na yung twisted interpretation ng teaching siya, naging Islam na siya. Bawal na ang utos sa kanila pag may namatay, kailangan within 24 hours ilibing na yan. So usually the following day hindi na pinapaabot ng tawag dito, paglubog ng araw yan. Kasi diyan na mag-start ang maggagas na yan eh. Ang intindi ko yan May na konting amoy na yan. Delbert, ang intindi ko isang factor na kinoconsider dyan is yung paniwala nila na maaaring ma-resurrect. Hindi naman That, kasi ang turo sa Islam tsaka yung mga kilala ko mga Muslim, yung araw na namatay ka grabe iyakan nila. Pero after 48 hours or after 1 week, wala na yun. Ang turo sa kanila pagdating ng mga panahon na yan, wala na yung mga 40 days na mourning or whatever. Kalimutan mo na yun. Kasi yun ang turo sa Islam na pag ah, namatay na yung so tao, huwag mo nang balikan yun, huwag mo na isipin yun. Tapos na. wala nang inaasahan na kagaya ng word na resurrection sa Kristiyano. Wala Walang naman ganun kasi sa wala naman kasi silang sinasabi na mga tawag dito paniniwala ng milagro o ang pinaniniwalaan na turo sa kanila ah na 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 confirm ko kay Billy magkukwentuhan kami magilalasingan kami ng tropa kong Muslim. Sabi ko saan napupunta ang kaluluwa kung hindi napunta sa langit? Sabi nandito lang sa tabi natin pero sa kabilang side. Nung una bata, nung teenager pa, hindi ko mag-gets yun. Pero na in-explain different dito sa dimension. Oo, pero tama kasi turo ni ano yun eh, turo ni Muhammad yun eh, galing din sa playeran yun eh. So, nung binasa natin ng material, yun din ang sinabi din na pag umalis na yung CE, dyan lang yan sa paligid ng planet pero sa kabilang side, hindi sa material side, doon sa kabilang side, pero katabi mo lang yan. So tama, sabi ko, uy, hala, akala ko tawag dito, parang kasi nung in-explain ng kilala ko yun, as per sabi lang ng
pari nila, yung imam nila or turo ng tradition nila sa Islam. Para bang hindi na niya ginulo sa sarili niya kung bakit ganun ang explanation na ano. Kaya nung tinanong ko, ano ba ang significance nung turo na yan? Pag may sinabi kayo, marami kayong mga kalokohan yung mga haunted house nyo. Pag nalaman namin yung meron dyan lumang bahay na kasi pinipilit nila humahabilo sila sa city life Kasi mga ano yan Di sila masyado, kukunti lang sa kanila yung mga politicians ng family, ang mga well-educated dyan. So maraming mga singaw-singaw dyan na hindi na nagtatapos ng high school at college. Takot na takot sila sa mga ganyang San Telmo, pag palagi yan ako narinig ang kwentuhan na doon sa kanto na yan may nagsasan Telmo dyan. Tsaka may tawag dito. Um, ano bang tawag doon? Nagkukundina ba yon? O parang may kinakaladkad na kadena, o di kaya parang may apoy na parang maakyat sa puso, o may parang bolang apoy na lumulutang-lutang sa crossing ng kalsada. Takot na takot sila doon. Kasi turo sa kanila nga, yung genie daw, yung spirit, nandyan lang. Anytime pwede mo ma-encounter. Sa isip nila, anytime pwede nila ma-encounter yun. Kaya takot sila sa mga pag pag niloloko namin. Tara, punta tayo sa cementerio kasi araw ng patay, maraming celebration doon. Pagdating doon, niloloko namin. Takot na takot siya sa mga nicho. Takot sila. Baka daw bumangon ng spirito o whatever. Kaya sa spirito sa kanila, pariwala na nandyan lang talaga. Kaya yan mga turo nila turo sa Islam sa kanila. Which is, na-confirm natin dito sa Willy Materials. Okay, question Delbert. Na-mention mo kanina tungkol kay Muhammad. Turo ka mo ni Muhammad, in-stop na yung kaugalian na yon. Nung panahon ba ni Emmanuel, hindi niya nakuhang ituro yung proper way na ganyan? At dumaan pa ang ilang tao, ilang century or na si Muhammad pa ang nakapagturo about it? Yung kay Jesus, ayun, yun nga, yung second coming, parang ina-advise nila na ilibing tayo yung natural, yung burial. Wala na yung mga cremate. Kasi parang ang paniwala yata sa Christianity, yung mga libing na yan, mabubuhay daw ulit yung yung mga nilibing. Tapos magkakaroon daw ng parang flesh, tapos sasalubungin daw yung second coming ni Christ. Not sure kung tama pa ba yung naramdam na kong interpretation. Kaya din-discourage sa Christianity yung cremation na yan, na as much as possible i-preserve yung bone kasi daw yun nga pagdating ng second coming kakaroon daw ng something flesh ganyan, i-revive daw ulit tas kakaroon ng judgment, something ganun. Pero doon sa teaching talaga ni J. Manuel, yung book na inano ni Billy, hindi ko din matandaan kung paano yung doon explanation sa paglibing, parang hindi masyado nakafocus eh. Ang focus, pagkaintindi ko, ang focus kasi sa teaching ni Manuel is yung demonstration at saka yung spiritual teaching. Wala sa mga practices, di siya gaano nagturo nun. Kaya siguro, yung panahon na yun normal, na minsan yung may mga kaya sa yungib o kuweba or pasadyang kuweba. Wala, may bumili na. So, ibig mo sabihin, pati pala, nila, Emmanuel, Muhammad, True Billy, nai-evolve pa rin palang pala ang kanilang mga espiritu. Kasi kung hindi nga naituro ni din kay Emmanuel, tapos kay hanggang sa ngayon, mas more, parang kumbaga masabi natin na evolve pa ngayon yung niya, pagiging knowledge niya, no? Kasi May kasi similarity yung practice. si Emmanuel mismo hindi naman siya nilibing sa lupa eh. Ginulong yung bato at pinasok siya doon sa 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 kuweba. sa kuweba Sa kuweba. o sa Oo. Tsaka kuweba at sa hindi, bundok. hindi,
Hindi tinanggalan ng laman loob. Walang embalming. Hello? Yan, narinig na Hello? namin, Kuya Jun. Oo, walang embalming. Therefore, may similarity yung practice ng Muslim nung kumpara doon sa practice during Emmanuel's time. As to why, as to how, I don't want to speculate. Pero tungkol doon sa buto na ini-honor even after may ibing na sa lupa, negosyo ang pinagmumulan niyan, the way I should see it. Kasi kung alam ninyo yung mga niches sa loob ng simbahan, yung mayayaman, doon inililagak yung mga buto ng mayayaman na yun. May rental yun, kwarta yun. Of course, yung iba, kagaya ng ordinaryo, papasok lang yun sa lumang sako. Maring isama ron sa bagong libing, pero walang ganong seremonya. Negosyo, negosyo lang. Yung Islam naman, mga Muslim, meron din silang isang kaugalian na di ko malaman kung ma-amuse ka or mag-iisip ka. Ayaw nila ilibing sila naghiwa-hiwalay. Example, in-execute ka, pinutulan ka ng ulo, tapos ilibing na hiwalay yung ulo mo. Isusumpa nila yung ganun kasi may paniwala sila na hindi sila makapunta sa paraiso. O kahit sabihin natin nawala yung putol yung paa mo or something like that. Kasi pag bago sila ilibing, ang tinatanggal lang sa kanila, yung laman ng tiyan, apakapakan yun hanggat sa wala na lumabas, paliguan na yung katawan, balutin na ng tela, kasi ilibing na sa lupa. Walang vault sa ilalim ng lupa, as in hukay lang ng lupa at ibaba ka na doon, tapos takpan ka na. So disqualified si Marwan, Delbert, kasi pinutulan ng daliri. may mga behind their minds, may mga nag-iisip doon na tawag dito, nako, mukhang hindi nakaakyat kasi kinuha yung daliri nun kung hindi siya kumpleto nung inilibing siya. Mayroong mga ganon. Hindi siya nakapunta ng Nag-unmute si paradise. Jaycon, baka meron tong gustong itanong. Oo nga, may message si Jaycon. Dalawang May chat beses si na siya nag-unmute eh. Go ahead, anak. Mag-unmute ka ulit. Hello? Bunso. Jaycon, come in. Jaycon, come in. Ayun. Kaya, ayun ako pa inisip na kunyari nga nakremate o ano, wala bang parang backup solution ng naturalesa? Like backup solution. Naipaliwanag na ni Renz yan kasi ang sabi niya, yung sa personal back storage natin, meron tayong planetary, may cosmos, may universe, yung mga ganon. So, merong backup. Ang parang sa computer, may yung personal laptop mo, tapos yung laptop mong yan, kung magkaroon man ng aberya, may kaso man sa kayang i-retrieve ng mga nasa department ng yung mga higher authority. Tapos yun naman, meron pang nung main IP, ganon, na nakukuha yan. Parang, kaya lang, ang O, sinasabi, bakit mo papalalayuin ang pagbabakonnect kung ang rin lang buto mo nandito rin lang sa Earth, mas malapit, mas better. Kaysa mahihirapan ka pa ng pagre-retrieve mo. Dahil malaki yung, kumbaga sa libro, nabuksan mo na agad, dun daw pupunta ka pa sa library para hanapin mo pa yung yung book mo doon. O tapos pupunta ka pa doon sa susunod sa main ng municipality ganon. Yun yung paliwanag ni Renz. May backup naman. Get mo na?
Wala. So, ano po, maapektuhan ba yun sa ano? Sa next life? Kunyari, ganun yung ginawa ng ano mo? Wala naman. Oo. Oo, meron. Malaki. Kung yung buto mo nasunog, ang next option mo ay pumunta ka rin sa mga buto na still existing. Sa madalit sabi, ang makukuha mo, kung ano lang yung experiences na nakaregister dun sa old bones. Dun sa bagong bones, wala kang makukuha. Pero, hindi ibig sabihin, wala ka ng ibang option. Ang susunod na option nga, yung individual storage bank, yung planetary storage bank, yung cosmic storage bank, pero may proseso. Ang isang kolatilya o isang provisor yan, yung binanggit kanina tungkol sa mga medium, kapag hindi ka adequately evolved, hindi ka makakakonect iski dun sa sarili mong storage bank. That easy. Dahil kulang ka ng uh, solution. May isa pang pinaliwanag dyan nung araw si Richie. Like the butterfly. Kapag daw yung bubuyog, lumalapit siya sa kung saan saang bulaklak, di ba? Kung ano yung huling hinawakan niya, tapos pupunta na siya sa yung comb ng magdi-deliver na siya ng nectar niya na nakolek. Yung pinakahuli, yun yung unang magi-stick doon. So, although marami siyang pinuntahang yun munang pinakahuli ang unang mga So, yung personal back connection mo muna. Pero meron pa naman din kahit papaano residue dun sa ibang part ng paa niya na nahapakan niya ganon ay nandoon. Pero yung huling hinawakan niyang bulaklak o nilapitan niyang bulaklak, yun ang unang magi-stick. Get mo yung ibig niyang sabihin yung logic niya ngayon. Ano ba, Ma'am Shi? Okay. Yung ano kasi, yung evolution ng CE, hindi nagli-leapfrog yan sa isa, dalawang generation o sa magkasunod na buto. Kunwari, yung siyam na nakaraang mga buto, lahat yun unti-unting nag-evolve yun hanggat sa dumating dun sa 10. So, mula sa 9 buo yun. Nasunog yung 10 na buto, yung pang 11, hindi niya na-retrieve o hindi niya magagamit ang impulses doon sa mga essence makuha doon sa pang 10 na buto. Pero yung na-achieve ni 10, kapiranggot lang. Kasi itong mula sa 9 hanggang 10 na buto, step by step maliliit na mga steps yun ng evolution ng CE niya na unti-unti na So kung na-miss niya yung 10 at subconsciously back connect niya yung 1 to 9, madami pa rin siyang essence na makukuha doon. Yun lang maliit na bagay na natunan o na-accomplish ni or nag-evolve si number 10. May missing lang na maliit doon. So, sayang kaya sinasabi, huwag sunog, ilibing nyo lang. Simple, kahit pa paano, importante din yung sa K11. Pero kung meron mang ganun mangyayari, maraming back connection maliban lang sa immediate, which is yung buto mo. Si 11 magko-connect siya from 9 to 1 or kung sabihin natin to 99 to 1 kasi kung 100 si 100 ang nawala, isa sa connection yon. Pwede rin siya mag-connect sa uh, mental block, and then pwede rin siya sa storage bank, and then pwede rin siya doon pumunta sa planetary, pwede rin siya pumunta sa overall consciousness block, yung universal, yung malaki yun, mga super computer. Pero ano yan, mula doon sa universal na pinakalaki, meron niya mga back connection na palit yung terminal, palit na yung capacity na store doon. Si universal kasi napakalaki niyan eh. So, yung mga buto na susundan mo, yun kasi yung mga part na, kunwari, from 1 to 9 or 1 to 10, magbago ka mag-11, meron kasing successive na evolution doon na kailangan paglabas ng 11th personality, mapag-ipon-ipon.
Ngayon kung nasunog si 10, di magre-rely siya kung maka-connect siya subconsciously, pwede siya mag-rely dun sa 1 to 9, which is madami-dami pa rin. Hindi naman po pwede siguro sa logic na tawag dito, gawa ng modern times na tayo, year of the tawag dito, technology or knowledge. Ang diferensya nung buto na namatay nung 19th century at saka sa next 21st at saka 23rd century, napalaki ng diferensya ng evolution ng CE. Malabo yun. Maliit na maliit lang. Kaya nga kailangan mo millions and millions of years ka mamatay para unti-unti siya. Hindi yung uh, pagdating mo sa 10 at pagdating mo sa 11, ang laki na kaagad ng tawag dito. Kung ngayon ka lang natuto ng na medyo nag-grasp mo ang idea ng advantages ng meditation, hindi ibig sabihin na pag sa next personality, automatic magaling ka na o marunong ka na kaagad sa meditation. Pwedeng maputol yun, pwedeng mag-concentrate ang next personality sa ibang bagay. Pero at least itong part ng CE mo ngayon, may na-trigger na. So kung hindi man gumalaw yung 11, yung pang 12 na personality, pwede niya i-back connect itong present na ikaw ngayon na trigger na dito sa spiritual teaching. Na si 12 naman ngayon, siya naman ngayon meron naman siyang ifo-focus sa ilala na oras para magpatuloy yun. Yung mga ganun na bagay ba? Thank you. Dagdag ko lang, singit na ako, importante ito eh. Gusto ko lang i-establish na yung swinging wave, yung fluidal forces na mai-store sa buto are not necessarily essence of wisdom. Mga experiences pa lang yan. So kung meron kang dating experiences na hindi mo pa natututuhan, ang magagawa mo lang mag-connect ka dun sa mga experiences na yun. Example, present situation. Kasi bakit parang alam ko na yun? Bakit parang alam kong mali yun? Bakit kailangan ko pang maranasan uli ngayon? Ibig sabihin, hindi pa yun nakukonvert as wisdom. Therefore, hindi pa pwedeng tawagin evolution. Experiences, yes. Now, kung na-develop na yon as essence of wisdom, hindi na yung pupunta sa buto. Hindi na rin yung pupunta sa storage bank. Pupunta na yon sa CE. Okay? Yun namang din nandoon sa storage bank, hindi naman ibig sabihin yun, essence of wisdom na rin yun. Experiences pa rin yun. That's and dashes pa rin yun. Na kailangan i-process ng isang personality para ma-convert niya into an essence of wisdom. Yan ang laging nabubuo sa isip ko. I don't know. Pag hinanapan mo ako ng reference niyan, bakit ko naiisip yan, mahihirapan akong i-offer sa iyo yung reference. Pero ang unawa ko ganyan. Essence of wisdom will automatically be uploaded sa CE. All others, experiences lang yan. Back connection is necessary. Thank you. Okay, about time na, pero may tanong si Jaycon dito na baka gusto niyo sagutin kahit sino sa inyo. Panghuling question na to para at least late na kasi din matutulog na naman si ate. Okay, may way ang naturalesa na may matira talaga sa bone. May mga case sa cremation na may buto na rin na hindi nalulusaw, tinatawag na green bone. Diyan question po. Ay, hindi daw question. Okay. Tama Alam yung niyo ba yung green observation. bone? Ano ba yung green bone? Tama yung observation ni Jacob. Kinonfirm rin ni Delbert yan kanina eh. Hindi naman totally nadudurog yung buto eh. May naiiwan eh. Dudurugin pa. Para Ano yung green bone? yun nga yung hindi nadurog. Yun yung hindi na-dissolve. Hindi naging effective ang So lahat cremation. tayo may green bone. Depende sa process. Yung mga nandoon sa India, hindi malayo na may mga green bone yun.
dahil kulang ang pressure na nailalagay. Itong mga available machines dito, posibleng meron, posibleng wala, depende sa technology. Kumbaga So, hilong na luto, ganon. Kaya may green bone. hindi na inin. Mhm. Hindi na inin sa sinaing. Yeah, hilaw May na mat- luto. Oo. Yun ang palagay ko acceptable explanation. Napakaganda ng mga pag-aaral natin ngayon. Si Ate Cynthia, hindi ka na sumingit. Ano ka ba? I learned from all of you too, and for me, those are like gifts, gifts of the spirit, creational energy, and that's why I thank you for calling me, because I would have felt so bad if I had missed this session. Now that I know we're meeting at 5 instead of 7 o'clock our time. Kasi nag-ano na siya, nag-DST time na siya, and then sabi nga niya, gusto daw niya nakakasama din kahit papaano si Sister Rebecca sa mga question niya and everything. So, parting words din, Sister Rebecca, at tayo magko-closing na. Thank you, Sin. Oh, what happened but to Helen? Huh? I'm surprised she's not here. She's sick. What happened? Nasa ano daw po siya ulit sa Oh, gathered niya. Ganun. they're traveling something. Okay. Sister Rebecca, any parting words po? Gandang buhay po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako at nakakabalik ako kasi okay na po yung health ko. Nawala na po yung patient ko. Bihira na lang po siya. Bihira na lang siya sumusumpong. Kasi po nun madalas sa isang araw, siguro 4 na beses nagpapalpitate, kaya parang bumabagsak yung katawan ko. Pero ngayon, okay na po. Kaya nakakabalik na po ako. At yun po yung pinagpapasalamat ko. Na-miss ko po ang pag-aaral na po. Maraming pong salamat. Thank you. And Richie, alam ko magkikita kayo ni Renz dyan. Ako bukas. Maaga. Alas 6. Itong araw din na to, alas 6. Ganun. Di pa po, bukas Sunday, alas 6. Sabado po sa akin ngayon mga 6 na rin ngayon ng gabi. So bukas umaga 6, yun, darating siya. So magkikita kami, get together ng saglit. Kasi 8 hours lang ata yung niya, yung waiting time sa UAE. First time niyo lang din magkikita? Po? First time niyo magkikita? Opo, first time na in personal na magkita. So puntahan ko pa siya sa Abu Dhabi. So yung biyahe dito, mga 1 oras din mahigit, ganun. Actually, siya na lang hindi ko nakikita sa grupo natin, tsaka si Cynthia. Si Cynthia, madali naman din puntahan, California. Yeah, you could just malapit. visit me. There's a bedroom upstairs, or Good thing magkikita na kayo. Walang fluidal doon. Energy Ate Cynthia sa room na. Meron, marami. Yan. Huwag mo akong takutin, Delbert. Sa June magkikita kasi kami niyan eh. Magdala ka ng sponge bago ka matulog. Punasan mo yung mga dingding. mga incense. We have sage. We burn sage all over. Okay. Delbert, any parting words? Richie, you okay na? Okay na po, tita. Good luck sa pagkikita niyo. Okay po. Thank you. And enjoy them. Richie, magdala kang biryani. Yung nga po, tito, kaya kuya, ko siya ng biryani, patikman namin. Delbert, parting words? Anyone? Wala, may share lang ako. Arabic greetings. Ahlan wa salan. Ibig sabihin nun, sa pinakasimpleng salita, welcome. Pero ang aslan wa salan malalim. Wini-welcome kita para sa akin, para kang member ng family. Halika. At wini-welcome kita. Sana dito sa pagpananatili mo ay maging peaceful at masaya ka. Ahlan wa salan. Thank you for sharing. Just Arabic. Akala ko German yung pag-aaralan natin.
Nine. Nine. Next time, I'm gonna put the alphabet there. I'll send you Naku hindi na pagsabihan ng pinsan niya si Francis. Sorry, Francis. Alam ko on time ka ngayon dahil sa Naku, akala mo sayang. Ganda akala pa mo naman alas ang 10. topic. Actually, Ako, 5 o'clock tayo nag-start. So, we're parting words now. Pero still, welcome pa rin. Good Okay. evening sa'yo. Pakinggan mo na lang yung Balikan pakinggan mo na lang yung recording. voice recording. Napakaganda ng araw natin ngayon. Tapos magawa ka ng mga tanong. Yeah, pasensya na Francis, nakalimutan din kitang i-remind na ay sorry po. Okay, Ruel and Kuya June. Alam ko si Ruel hindi nakakaano dahil nasa trabaho to. Kuya June, Ako, any parting words na? wala na. Wala na akong, Okay, so pero uh, totoo, malaki tama mo, Sor. Totoo yan. any greetings man lang, Francis, pasensya na. Francis, wala, nagtampo na si Francis. Okay, tag dito, we call it for a night. Maraming salamat po. At Salome po. Okay. Bye-bye. Pasend po yun, yung nandun na si recording. Ruel. Thank you, Ate Sor, yung Salamat po. recording. Pasend. Salamat. Opo. Salome. Bye. Thank you Bye. sa lahat. Sige. Bye-bye.